Ilang sandali pa, nakarating siya sa Cloud Concealment Peak. Kung ikukumpara sa ibang peak, mas kaunti ang namatay rito dahil bihirang may pumunta sa lugar na ito noon. Ngunit ngayon, ito ang isa sa pinakamabangis na larangan ng digmaan. Bago pa man siya makarating sa tuktok, nakita na niya si Meng Wuya na nakikipaglaban mag-isa laban sa 6 na Divine Roman Realm experts sa himpapawid. Nakakatakot ang Divine Might ni Shopkeeper Meng at tila walang hanggan ang kanyang mga pamamaraan. Mas malalakas pa sila kaysa sa mga eksperto ng Blood Battlegang noon. Sa gitna ng matinding labanan, isa sa mga kalaban ang sumigaw. Saan ba nanggaling ang matandang ito? Bakit napakalakas niya? Kung ordinaryong Peak Divine Roman Realm lamang si Meng Wuya, matagal na sana siyang namatay laban sa 6 na eksperto. Ngunit hindi lamang siya hindi natatalo. Ang bawat martial skill na kanyang pinapakawalan ay nagpapayanig sa langit at nagpapanginig sa puso ng kanyang mga kalaban. Saan ba nanggaling ang matandang ito? Ayon sa impormasyong nakuha nila, si Xiao Fasheng lang dapat ang nag-iisang Divine Roman Realm sa Cloud Concealment Peak. Sa tuktok ng bundok, tahimik na nakatayo si Xiao Fasheng habang seryosong pinagmamasdan ang labanan sa himpapawid. Tunay ngang isa siyang Divine Roman Realm Master, ngunit buong buhay niya ay inilaan niya sa alchemy. Hindi siya mahusay sa pakikipaglaban, at ang mga martial skill na kanyang nilinang ay hindi panglabanan. Wala siyang maitutulong. Sa likuran niya ay nakatayo ang 2 maringal na babae, sina Aunt Siang at Aunt Lan, kasama sina Yanner at Xia Ningxiang. Makikita ang kaba sa mukha ng 4 na babae, taliwas kay Old Man Xiao na nananatiling kalmado. Bumalik na ang Young Lord. Masayang sigaw ni Earth Demon. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Yang Kai sa tuktok ng Cloud Concealment Peak. Lumipad agad papunta sa kanya ang Soul Breaking Cone. Itinaas niya ang kamay at sinalo iyon. Kaagad itong naging maitim na usok bago tuluyang naglaho sa kanyang katawan. Bahagyang tumingin si Xiao Fasheng kay Yang Kai ngunit walang sinabi. Samantala, mabilis namang kumaway si Yanner. Dito, bilis. Lumapit agad si Yang Kai at mahina ngunit seryosong nagtanong. Ano ang nangyari? Mahinang nagsalita si Xia Ningxiang habang ipinaliliwanag ang nangyari nitong nakaraang araw. Biglang naglunsad ng malawakang pag-atake ang Kendian Evil Land sa Medicine King Valley. Matagal na pala nila itong pinaplano. Maraming master ng malalaking puwersa ang napatay o nasugatan, kaya tuluyan silang nakapasok sa lambak. Habang nakikinig, dahan-dahang naunawaan ni Yang Kai ang buong sitwasyon. Ang Kendian Evil Land ang pinakamalaking pugad ng masasamang martial artist sa buong mundo. Sakop nila ang buong timog kanlurang bahagi ng Great Han. Napakalawak ng kanilang kapangyarihan. Hindi sila mas mahina kumpara sa alinman sa 8th grade families ng Central Capital. Ilang buwan na palang palihim na kumikilos ang Kendian Evil Land. Dinudukot nila ang mga direktang tagapagmana ng iba't ibang puwersa upang gamitin bilang panangga. Maging ang pag-atake kay Yanner noon sa labas ng Medicine King Valley ay gawa rin nila. Sadyang pinili nila ang panahon ng Alchemy Conference upang umatake. Dahil hawak nila ang mga batang tagapagmana ng iba't ibang pamilya, walang nang-ahas na basta kumilos laban sa kanila. At dahil doon, bumagsak ang Medicine King Valley. Ngunit hindi palalayunin ng Kendian Evil Land na wasakin ang lambak. Ang tunay nilang pakay, ang hulihin ang lahat ng alchemist sa mundo. Mapadisipulo man ng Medicine King Valley o mga panauhing alchemist, walang pinalampas. Maging ang Statue of the Pale Saint ay tinangka nilang kunin. Tahimik na napaisip si Yang Kai. Hindi lamang siya namangha sa kapal ng mukha ng Kendian Evil Land, nagsimula rin siyang mag-isip kung ano talaga ang tunay nilang pakay sa pagkuha ng napakaraming alchemist. Samantala, lalo pang umiinit ang laban sa himpapawid. Kahit isa laban sa 6, hindi pa rin natatalo si Meng Wuya. Bumuo ng formation. Sigaw ng isang matandang may maitim na buhok. Biglang kumilos ang 6 at bumuo ng kakaibang porma sayon. Sabay-sabay silang umatake. Napasinghap si Meng Wuya habang bahagyang namutla ang kanyang mukha.
Habang inaayos niya ang nag-ulong chi sa kanyang katawan, nagkatinginan ang anim. Isang Divine Romang Realm 5th Layer Master ang biglang humiwalay sa grupo at mabilis na sumugod pababa, diretso sa Cloud Concealment Peak. Ang natitirang 5 naman ay sabay-sabay na umatake upang pigilan si Meng Wuya. Walang hiya, galit na sigaw ni Meng Wuya. Sunod-sunod na dambuhalang handprint ang lumitaw sa himpapawid, dahilan upang mawalan ng balanse ang 5 kalaban. Pagkatapos, mabilis niyang ipinukol ang isang palm strike pababa. Withered Wood Saint Hand, isang profound rank high-grade martial skill. Sa isang iglap, dumating ang walang anyo ngunit nakakatakot na palm wind. Naramdaman ng Divine Romang Realm Master ang panganib kaya agad siyang umiwas. Ngunit kahit ang natitirang puwersa lamang ng palm wind ay tumama sa kanyang braso. Biglang nanigas at natuyo ang kanyang kamay na tila isang nabubulok na kahoy. Namutla siya sa takot at dali-daling pinaikot ang kanyang true chi upang pigilan ang epekto. Sa kabutihang palad, bahagya lamang siyang tinamaan. Ngunit hindi niya napigil ang manginig. Sa kabila nito, lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagsugod pababa, parang agile ang sumasalakay. Sa tuktok ng bundok, agad naging seryoso sina Yang Kai at ang iba pa. Lahat sila ay lihim na naghanda. Si Xiao Fasheng lang ang Divine Romang Realm doon, at hindi pa siya isang tunay na combat cultivator. Kung ang paparating na kaaway ay Divine Romang Realm 5th Layer, sapat na iyon upang patayin silang lahat. Kasabay ng lumaragas ang evil chi, bumagsak ang lalaki mula sa langit habang tumatawa ng nakakakilabot. Xiao Fasheng, kung ayaw mong mamatay, huwag kang lumaban. Inaanyayahan ka lamang ng banal na lupain bilang panauhin. Nanatiling walang emosyon si Old Man Xiao. Pagkatapos, mabilis na sinulyapan ng lalaki sina Aunt Xiang, Aunt Lan, Yanner, at Xia Ningxiang. Dinilaan niya ang labi niya habang may malaswang ngiti. Napakaraming magagandang babae, sayang at may mahalagang gawain ako ngayon. Babalikan ko kayo sa susunod. Habang nagsasalita, iniunat niya ang kamay patungo kay Xiao Fasheng. Malamig na sumangot si Old Man Xiao at agad na nagpalabas ng handprint attack. Ngunit sa isang pitik lang ng daliri, winasak yun ng kalaban. Kasunod nito, mabilis nitong hinawakan ang balikat ni Xiao Fasheng. Handa na sana siyang lumipad paalis. Nang biglang umatake sina Yang Kai, Xia Ningxiang, at Yanner ng sabay. Bagamat bata pa silang tatlo, ang lakas ng kanilang sabayang pag-atake ay sapat upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng kalaban. Napilitang bawiin ng lalaki ang kanyang kamay upang harangin ang tatlo. Lumayas kayo, wala akong oras makipaglaro sa mga bata. Ngunit bago pa niya matapos ang salita, dalawang mapuputing palad ang biglang sumalubong sa kanya. Sa isang iglap, nag-ulo ang enerhiya ng langit at lupa. Lumaganap ang nakakabighaning halimuyak ng bulaklak. Kasabay nito, hindi mabilang na mga talulot ang nagsimulang umikot sa himpapawid. Parang isang mahiwagang ulan ng bulaklak. Nanlaki ang mata ni Yang Kai, Xia Ningxiang, at Yanner. Sa gitna ng lumilipad na flower rain, marahang gumalaw sina Aunt Xiang at Aunt Lan. Magaan, mahinhin, halos walang bakas. Ang kanilang magagandang katawan ay tila sumasayaw sa gitna ng mga talulot. Ikaw, gulat na sigaw ng lalaki mula sa Kenyan Evil Land. Nang bahagya siyang makalanghap ng halimuyak ng bulaklak, agad niyang naramdamang nanghina ang kanyang katawan. May ganito pala kayong kakayahan. Malamig na senggal ni Xiao Fasheng habang nakapamaywang sa likod. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang isipin pang umalis. Marahang kumuha si Aunt Xiang ng isang talulot mula sa hangin at pitik itong pinakawalan. Ang magaang talulot ay tumagos sa balikat ng lalaki na tila matalim na espada. Napahiyaw siya sa sakit. Samantala, patuloy na sumasayaw si Aunt Lan habang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Biglang naging parang mabangis na paro-paro ang lahat ng talulot sa paligid. Tuluyan nilang nilamon ang kalaban. Sunod-sunod ang mga sigaw. Nang tuluyang mawala ang flower rain, duguan na ang lalaki. Punit-punit ang kanyang damit at puno ng sugat ang buong katawan.
Nagkatinginan sina Yang Kai, Yanner, at Xia Ningxiang. Lahat sila ay tuluyang natulala. Lalo na sina Yang Kai at Yanner. Mas matagal nilang nakasama sina Aunt Xiang at Aunt Lan kaysa kay Xia Ningxiang, ngunit ni minsan ay hindi nila naramdamang mga martial artist ang dalawang ito. Sa paningin ng lahat, dalawa lamang silang ordinaryong katulong na mahigit 20 taon nang naglilingkod kay Xiao Fasheng. Ngunit ngayon, ang dalawang tila mahihinang babae ay biglang naging Divine Romang Realm 5th o 6th Layer Masters. Napakalaki ng pagbabagong iyon. Halos hindi makapaniwala si Yanner. Samantala, lihim ding nabigla si Yang Kai. Kaya pala sobrang kalmado ni Old Man Xiao. May mga halimaw pala siyang bantay. Sa ilalim ng walang tigil na flower rain, tuluyang nag-api ng dalawa ang kalaban. Wala na itong lakas lumaban. Biglang may umalangaw-ngaw na mahabang sigaw mula sa malayo. Pagkarinig nito, agad nagkatinginan ang limang nakikipaglaban kay Meng Wuya. Pagkatapos ay sabay-sabay silang umatras at tumakas nang hindi man lang lumilingon. Hindi sila hinabol ni Meng Wuya. Tahimik lamang siyang tumayo sa himpapawid habang pinipigilan ang nagngangalit na chi at dugo sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nakita ng lalaking sugatan na wala ng pag-asa ang kanyang pagtakas. Bigla siyang tumawa ng kakaiba. Kasabay nito, marahas na sumabog ang kanyang true essence at lalong lumakas ang evil chi sa paligid niya. Pigilan siya, sigaw ni Xiao Fasheng habang nagbabago ang ekspresyon niya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa makakilos sina Aunt Xiang at Aunt Lan, biglang naglaho ang true essence sa katawan ng lalaki. Bumagsak siya sa lupa. Pinutol niya mismo ang sarili niyang mga meridian. Hey, kakaiba niyang tawa bago mamatay. May paghamak sa kanyang mga mata habang nakatingin sa lahat. Ang Evil Master ay nakabalik na. Hindi ninyo siya mapipigilan. Mas mabuti pang sumuko na kayo sa Kendian Evil Land, kung ayaw ninyong mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Biglang nagbago ang mukha ni Xiao Fasheng. Mahinang nanginag ang kanyang tinig. Evil Master. Matapos ang malawakang paglusob ng Kendian Evil Land sa Medicine King Valley, tuluyang nagulantang ang buong mundo ng martial arts. Mahigit 100 disipulo ng Medicine King Valley ang dinukot, kasama pa ang 3 elder na nabihag ng buhay. Maging ang mga alchemist na dumalo sa Alchemy Conference ay nakaranas ng matinding kapahamakan, marami ang nawawala at hindi na malaman kung buhay pa ba o patay. Ang Evil Master ay bumalik na. Ito ang huling sinabi ng Divine Romang Realm Master ng Kendian Evil Land bago ito mamatay. Napakalawak ng sakop ng Kendian Evil Land. Puno ito ng masasamang cultivator at demonic masters. Dahil napakalaki ng kanilang teritoryo, hinati ito sa 6 na rehiyon na pinamamahalaan ng 6 Great Evil Kings. Bagamat kabilang sila sa iisang puwersa, bihira silang makialam sa isa't isa at kadalasan ay kanya-kanyang pamamahala lamang. Ngunit higit sa 6 na Evil Kings ay ang pinakamataas na pinuno, ang Evil Master. At ang posisyong iyon ay mahigit 100 taon ng bakante. Hindi basta-basta maaaring maging Evil Master. Ang 6 na Evil Kings ay may lakas na hindi nagpapatalo sa pinakamalalakas na eksperto ng 8 Great Families. Bukod pa rito, bawat isa sa kanila ay may sariling hukbo at impluwensya. Kung walang tunay na kapangyarihan, imposibleng mapasunod ang mga ito. 100 taon na ang nakalipas, may isang Evil Master na minsang naghari sa Kendian Evil Land. Napakalupit at napakalakas nito, dahilan upang mawalan ng bilang ang mga namatay sa kanyang mga kamay. Sa huli, napilitan ang 8 Great Families na magsanib puwersa at ipadala ang lahat ng kanilang pinakamalalakas na master upang patayin siya sa Wolfcry Cliff. Ngunit, kahit nagtagumpay sila, napakalaki rin ng naging kabayaran. Hindi mabilang na eksperto ang namatay at umabot pa ng 1 siglo bago tuluyang nakabawi ang kanilang lakas. At ngayon, may panibagong Evil Master na naman na lumitaw. Paanong hindi manganginig ang buong mundo? Kung ibang tao ang nagbalita nito, maaaring walang naniwala. Ngunit si Xiao Fasheng mismo ang nagsabi nito. Dahil dito, tuluyang naging magulo ang buong mundo.
Dahil dito, nagsimulang mangamba ang lahat. Sa Cloud Concealment Peak, nagpaalam si Yang Kai kay Xiao Fasheng. Natupad na niya ang layunin ng pagpunta sa Medicine King Valley. Matagal na rin siyang hindi nakakabalik sa Lingxiao Pavilion, kaya panahon na upang umuwi. Mukhang matagal nang inaasahan ni Xiao Fasheng ang araw na ito kaya hindi siya gaanong nagpakita ng emosyon. Alam kong may iba kang dahilan kung bakit ka pumunta rito, mahinang sabi niya. Ngunit simula nang tumuntong ka sa Cloud Concealment Peak, isa ka ng disipulo rito. Kung magkaroon ka ng oras sa hinaharap, bumalik ka paminsan-minsan. Bahagyang nakonsensya si Yang Kai. Opo, magalang siyang yumuko bilang pamamaalam. Si Xia Ningxiang naman ay halatang nag-aatubiling magpaalam, ngunit alam niyang desidido si Yang Kai, kaya hindi na niya ito pinigilan. Noong nakaraang gabi pa lamang ay sinabi na ni Yang Kai ang kanyang pag-alis. Nag-iwan pa siya kay Xia Ningxiang ng isang patak ng Blazing Flame Liquid, isang patak ng Soul Cleansing Dew, at malaking dami ng Myriad Medicine Spirit Liquid. Nasa 7th layer na ng True Essence Realm si Xia Ningxiang, at sa tulong ng mga bagay na iyon ay mas mapapadali ang kanyang pag-abot sa Divine Roaming Realm. Kay Yanner naman ay isang patak ng Blazing Flame Liquid ang ibinigay niya. Malapit na rin itong mag-breakthrough sa True Essence Realm at malaking tulong iyon upang mas luminous ang kanyang True Essence. Hindi lamang iyon, itinuro rin ni Yang Kai kay Xia Ningxiang ang spirit formation na nasilip niya mula sa Peel Refining True Art upang maipasa ito kay Xiao Fasheng. Naniniwala siyang sa tulong nito ay posibleng makagawa si Xiao Fasheng ng medicinal pills na lagpas sa profound rank. Bagamat hindi pa tunay na spirit rank pills, sapat pa rin iyon upang matupad ang habambuhay na pangarap ng matandang alchemist. Hindi nagtagal, tuluyan nang umalis si Yang Kai, kaagad namang sumigaw si Yanner upang habulin siya ng palm habang nakatayo sa tabi ng Old Master. Salamat, pinsan, magsisikap ako. Masigla niyang sigaw habang papalayong kumakawi si Yang Kai. Samantala, malinaw ang matinding lungkot sa mukha ni Xia Ningxiang habang tahimik niyang pinagmamasdan si Yang Kai na unti-unting lumalayo. Pagkababa niya ng Cloud Concealment Peak, agad siyang naglakbay pabalik sa Lingxiao Pavilion nang hindi nagtitipid ng True Essence. Parang kidlat ang kanyang bilis. Pagkaraan ng 7 o 8 araw, tuluyan siyang nakabalik sa sekta. Ngunit sa mismong sandaling tumapak siya sa loob ng Lingxiao Pavilion, agad niyang naramdaman na may mali. May mahinang demonic aura na bumabalot sa buong sekta. Nanlungo ang kanyang mukha, habang mabilis siyang naglalakad, napansin niyang maraming bakas ng labanan sa paligid. Punong-puno ng kalungkutan at tensyon ang buong sekta. Mas lalo siyang nagulat nang makitang maraming disipulo ang nag-iimpake at umaalis. Senior brother, agad niyang pinigilan ang isang disipulo. Ano bang kailangan mo? Inis nitong sagot sa umpisa, ngunit nang makilala si Yang Kai, agad nagbago ang ekspresyon nito. Ikaw si Yang Kai. Malaki ang pagbabago ng kanyang pag-uugali matapos maalala ang laban ni Yang Kai laban kay Bai Yunfeng 1 taon na ang nakalipas. Anong nangyari sa sekta? Bakit kayo umaalis? Napailing ang disipulo. Mahirap ipaliwanag. Mas mabuting sa sect leader at mga elder mo itanong. Pagkasabi nito ay dali-dali itong umalis. Lalong kumunat ang noo ni Yang Kai. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang presensya mula sa himpapawid. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang puting figurang papalapit. Si Su Yan. Gaya ng dati, malamig at napakaganda pa rin ito. Ngunit matapos ang 1 taon, mas lalo pang lumakas ang kanyang aura. Ang malamig niyang presensya ay tila kayang magyelo ng buong mundo. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang lamambot ang tingin nito. Dala ang mahinang halimuyak, marahang lumapag si Su Yan sa harap niya at bahagyang ngumiti. Nakabalik ka na, tumango si Yang Kai. Anong nangyari rito? Biglang dumilim ang mga mata ni Su Yan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Habang naglalakad tayo, ipapaliwanag ko. Sabay lipad nila patungo sa kalangitan. Nang maramdaman ni Su Yan ang daloy ng True Essence ni Yang Kai, agad siyang napalingon dito sa gulat. Nasa 3rd layer ka na ng True Essence Realm. Ngumiti si Yang Kai.
Oo, napakabilis ng pag-unlad mo. Napangiti rin si Yang Kai. Ikaw rin naman. 8th layer ka na. Bahagyang namula si Suyan sa papuri. Ang Ice Heart Art ay nakatuon sa cultivation ng state of mind. Malaki ang itinaas ng estado ng isip ko nitong nakaraang taon kaya mabilis din ang pagtaas ng lakas ko. Agad na unawaan ni Yang Kai ang ibig sabihin nito. Siguradong dahil iyon sa yin-yang union skill. Mahinang natawa siya bago mabilis na hinalikan si Suyan sa pisngi. Agad siyang tiningnan nito ng masama, ngunit wala itong sinabi. Saan tayo pupunta? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yang Kai nang mapansing papunta sila sa seclusion grounds ng sect leader. Tumango si Suyan. Sinabi ng sect leader na kapag bumalik ka, dalhin kita agad sa kanya. Nanikip ang dibdib ni Yang Kai. Anong nangyari sa sect leader? Bahagyang kinagat ni Suyan ang labi bago mahina itong nagsalita. Malubha ang kanyang sugat. Agad nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Sino ang gumawa nito? Ang pangalawang disipulo ng sect leader. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai. Siya, hindi ba nasa? Oo, nakalabas siya sa Trap Dragon Ravine. Huminga ng malalim si Suyan bago nagpatuloy. At umabot na sa major achievement ang kanyang evil cultivation. Noong araw na lumabas siya, nilabanan niya ang lahat ng Divine Romang Realm Masters ng Lingxiao Pavilion. Malubhang nasugatan ang sect leader. Napatay sa lugar si 4th Elder Zhou Fei. Maraming elder ang sugatan at napakaraming disipulo ang namatay o nasaktan. Napapikit si Suyan. Kung hindi dahil sa desperadong depensa ng sect leader, baka wala na ngayon ang Lingxiao Pavilion. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Kailan nangyari ito? 1 buwan at kalahati na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Suyan. Hanggang ngayon ay hindi pa nawawala ang evil aura mula sa laban. Kailangang palaging gamitin ng mga disipulo ang kanilang cultivation upang labanan ito. Marami ring natatakot madamay kaya umaalis na sa sekta. Tahimik si Yang Kai. Ngayon niya tuluyang naunawaan kung bakit naging ganito ang kalagayan ng Lingxiao Pavilion. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa seclusion grounds ng sect leader. Bago pa man makapasok, agad na sinalubong si Yang Kai ng makapal na demonic aura. Kayo na lang ang mag-usap, mahinang. Sabi ni Suyan. Matagal ka nang hinihintay ng sect leader. Tumango si Yang Kai bago itinulak ang pinto. At sa sandaling makita niya ang nasa loob. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Noong uli niyang makita si Ling Taisho sa Yuming Mountain, puno pa ito ng sigla at lakas. Ngunit ngayon, payat at nanghihina na ito, habang nababalot ng itim na chi ang buong katawan. Halatang hindi na nito kayang pigilan ang demonic aura na sumire sa kanyang katawan. Parang naramdaman ni Ling Taisho ang kanyang pagdating. Bahagya nitong iginalaw ang mga daliri bago dahan-daw ang iminulat ang mga mata. Agad lumapit si Yang Kai. May isa pang alchemist sa loob ng silid, isang disipulo mula sa nakaraang henerasyon ng Lingxiao Pavilion. Junior Martial Uncle, mabilis na tanong ni Yang Kai, kumusta ang kalagayan ng sect leader? Mabigat na napailing ang lalaki. Hindi maganda. Huminga ito ng malalim bago tumingin kay Ling Taisho ng may lungkot. Baka, hindi na siya magtagal. Sa loob ng silid, lumapit si Yang Kai at inilagay ang dalawang daliri sa pulsuhan ni Ling Taisho habang nakapikit na sinusuri ang kanyang kalagayan. Habang dumadaloy ang kanyang divine sense sa katawan ng matanda, unti-unting bumigat ang kanyang puso. Halos lahat ng internal organs ni Ling Taisho ay nalihis sa pwesto, napakaraming buto ang balik. Halos wala nang natitirang sigla ang kanyang katawan, at napakahina ng daloy ng chi at dugo. May ipinainom ba kayong gamot sa kanya? Mahinang tanong ni Yang Kai. Mapait na ngumiti ang junior martial uncle. Paano kakayanin ng katawan ng sect leader ang gamot? Noon ay may ilang medicinal pills pa siyang nainom pero ngayon, hindi na kami nangangahas. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tama sila, sa kasalukuyang kondisyon ni Ling Taisho, kahit ordinaryong medicinal pill ay maaaring maging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay, maliban na lamang kung ito ay isang gamot na kayang magbalik buhay sa patay. Sa kabutihang palad, nakabalik siya sa tamang oras.
Saglit na nag-isip si Yang Kai bago nagsalita. Junior Marshal Uncle, maaari po bang lumabas muna kayo? May nais akong sabihin sa sect leader. Nag-alinlangan man, tumayo rin ang alchemist at lumabas ng silid. Pagkaalis ng matanda, mabilis na kumuha si Yang Kai ng kaunting Myriad Medicine Spirit Ointment mula sa kanyang black book space. Ito ang pinakapuro at pinakadawa ng milyon-milyong medicinal pills na naipon sa loob ng libu-libong taon. May tubig sa silid. Kumuha siya ng tasa, inilagay ang ointment, saka binuhusan ng mainit na tubig upang matunaw ito. Pagkatapos ay maingat niyang binuka ang bibig ni Ling Taisho at dahan-dahang ipinainom ang likido. Matagal bago tuluyang maubos ng matanda ang kalahating tasa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa dibdib ni Ling Taisho at marahang pinadaloy ang kanyang True Yuan upang tulungan itong ma-absorb ang medicinal effect. Kasabay nito, masusing minamasdan ng kanyang divine sense ang bawat pagbabago sa katawan ng Grand Master. At doon, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Habang natutunaw ang medicinal effect ng Myriad Medicine Spirit Ointment, malinaw niyang naramdaman ang muling paglitaw ng buhay sa dating tuyot na dantian ni Ling Taisho. Unti-unting bumilis ang daloy ng dugo nito. Lumakas ng bahagya ang tibok ng puso. Gumagana ito. Napuno ng tuwa ang mukha ni Yang Kai habang bahagya niyang dinagdagan ang pagdaloy ng True Yuan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang lumitaw ang mahinang True Yuan sa dantian ni Ling Taisho. Sa paggabay ni Yang Kai, ang enerhiyang may kasamang medicinal effect ay dumaloy sa mga meridians nito. Ang mga naputol na meridians ay mabilis na naghilom. Ang mga nalihis na internal organs ay unti-unting bumalik sa tamang pwesto. Ang maputlang mukha ng matanda ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Maging ang ekspresyon ng paghihirap nito ay dahan-dahang nawala. Sa sandaling iyon, lalong naging maingat si Yang Kai. Ang Myriad Medicine Spirit Ointment ay tunay ngang kayang magbalik buhay mula sa bingit ng kamatayan. Pagkaraan ng isang incense stick na oras, biglang may narinig na nagmamadaling yabag mula sa labas ng silid. Napakunot-noo si Yang Kai. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ni Su Xuanwu. Nabalitaan kung nakabalik na si Yang Kai. Oo, nasa loob siya, sagot ni Su Yan. Kasunod nito ay malamig na boses ni Wei Zitong. Bakit ka nasa labas? Hindi ba sinabi sa iyong bantayan ang sect leader? Ang tinutukoy niya ay ang alchemist. Sinabi ni Marshal Nephew Yang na may gusto siyang sabihin sa sect leader. Katarantaduhan. Galit na sigaw ni Wei Zitong. Walang malay ang sect leader. Ano pa ang masasabi niya? Hindi kailanman nagustuhan ni Wei Zitong si Yang Kai. Hindi niya maintindihan kung bakit napakataas ng tingin ni Ling Taisho rito. Sa isip niya, baka balak pa ng sect leader na gawing susunod na pinuno ng Lingxiao Pavilion ang batang ito. Kasunod ng kanyang sigaw, marahas niyang binuksan ang pinto. Pagpasok nila, agad nilang nakita si Yang Kai na pinadadaluyan ng True Yuan si Ling Taisho. Bastardo! Galit na sigaw ni Wei Zitong. Sa tingin niya, siguradong pinapatay lamang ni Yang Kai ang sect leader. Agad siyang nagpakawala ng palm strike patungo sa likod ni Yang Kai. Ngunit bago pa ito tumama, sumulpot si Su Xuanwu at sinalubong ang atake. Boom! Nagkabanggaan ang dalawang palm wind at kapwa naglaho. Second junior brother, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Wei Zitong. Sumimangot si Su Xuanwu. Mas dapat kitang tanungin yan, senior brother. Galit na galit si Wei Zitong. Tingnan mo ang ginagawa ng batang ito. Gusto ba niyang patayin ang sect leader? Manahimik ka. Biglang lumingon si Yang Kai at malamig na sigaw dito. Napahinto si Wei Zitong. Hindi niya akalaing mangangahas si Yang Kai na sigawan siya ng ganoon. Habang maghahanda sana siyang magalit, biglang narinig nila ang mahinang pag-ubo. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Mahina man ang boses, malinaw itong kay Ling Taisho. Nabigla ang apat na elders. Halos lumabas ang kanilang mga mata sa sobrang pagkagulat. Sect leader, nanginginig na tanong ni Wei Zitong. At doon nila, nakita, nakadilat na si Ling Taisho. Sect leader,
Mabilis na lumapit sina Su Xuanwu, He Baisui, at Yu Zizai. Nanginginig ang kanilang mga tinig habang namumuo ang luha sa kanilang mga mata. Para bang muling nagkaroon ng pag-asa ang buong Lingxiao Pavilion. Malamlam na nagsalita si Ling Taishu. Lahat kayo, lumabas muna. Opo, walang sino mang nang ahas sumuway. Bago sila tuluyang umalis, lahat sila ay tumingin kay Yang Kai nang may halo ng pagkabigla at pagtataka. Hindi nila maintindihan. Anong klaseng himala ang ginawa ng batang ito upang hilahin pabalik mula sa impyerno ang sect leader? Pagkaalis nilang lahat, ngumiti si Yang Kai. Grand Master, tiningnan siya ni Ling Taishu nang may kasiyahan. Mabuti, nakabalik ka. Unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon bago muli siyang nakatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang panganib sa kanyang buhay. Malalim na napabuntong hininga si Yang Kai sa wakas. Sa labas ng silid, nagkatinginan ang 4 na elders. Punong-puno sila ng pagkalito. Kalahating oras lang ang nakalipas, naghihingalo na si Ling Taishu. Ngayon ay nagising na ito at halatang bumubuti pa ang kondisyon. Ano bang gamot ang ipinainom ninyo? Tanong ni Wei Zitong sa alchemist. Dahan-daang umiling ang matanda. Wala, hindi na kayang tumanggap ng gamot ng katawan ng sect leader. Lalong naguluhan ang lahat. Posible bang si Yang Kai ang nagligtas sa kanya? Alang-alang ang tanong ni Yu Zizai. Hinding-hindi, agad na sagot ni He Baisui. Kahit may kakayahan siya, saan naman siya kukuha ng gamot na kayang magbalik buhay? Malalim na napakunot noo si Wei Zitong. Napakahiwaga nito. Sumangot si Su Xuanwu. Ang mahalaga ay nagising ang sect leader. Kapag bumaling siya ng tuluyan, siya mismo ang tanungin natin. Tumango ang iba. Tama siya. Ang muling paggising ni Ling Taishu ay isa ng napakalaking biyaya para sa Lingxiao Pavilion. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinainom ni Yang Kai si Ling Taishu ng Myriad Medicine Spirit Ointment. Araw-araw ay gumagaling ito. Pagkaraan ng 4 o 5 araw, ganap nang naghila ng kanyang mga sugat. Tanging ang masasamang chi na naiwan sa kanyang katawan ang hindi pa tuluyang nawawala. Paminsan-minsan, may maitim na aura pa ring sumisiklab sa kanyang mukha. Ilang araw ang lumipas sa lugar ng secluded cultivation ni Ling Taishu. Ngumiti si Ling Taishu kay Yang Kai habang malalim ang tingin nito. Matapos ang mahabang katahimikan ay nagsalita siya. Hinding-hindi ko tatanungin kung anong gamot ang ginamit mo sa akin, at hindi ko rin aalamin kung saan mo iyon nakuha. Tandaan mo ito, nakaligtas ako dahil hindi pa tapos ang mga nais kong gawin sa buhay. Hindi ito dahil sa iyo. Seryosong tumango si Yang Kai. Nauunawaan ko. Mukhang malamig ang sinabi ni Ling Taishu, ngunit alam ni Yang Kai na pinuprotektahan lamang siya nito. Ang isang pambihirang gamot na kayang bumuhay sa taong halos mamatay ay sapat upang magdala ng kapahamakan sa sinumang nagmamay-ari nito. Inilabas ni Yang Kai ang Chenkun bag at iniabot iyon. Grandmaster, ito po ang inyong Chenkun bag. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Ling Taishu. Kailan pa binabawi ng isang Grandmaster ang bagay na ibinigay niya na? Bahagyang natawa si Yang Kai. Hindi ko na kasi ito kailangan. Nabuksan na niya ang storage space ng wordless black book kaya wala nang gaanong silbi ang Chenkun bag. Umiling si Ling Taishu, itago mo na lang. Kung ayaw mo talaga, ibigay mo sa ibang tao. Magandang token of affection din yan. Napangisi si Yang Kai at muling itinago ang bag. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita ng seryoso. Grandmaster, ang mga sugat ninyo. Ngumiti ng bahagya si Ling Taishu. Wala nang malaking problema, bumalik na ang lakas ko sa rurok, at tila mas mataas pa nga kaysa dati. Nagliwanag ang mukha ni Yang Kai. Pero hindi pa tuluyang, nawawala ang evil chi sa loob ng katawan ninyo. Iyan din ang ipinagtataka ko. Napaka-misteryoso ng gamot na ibinigay mo. Pakiramdam ko, kapag tuluyan nang naalis ang evil chi sa katawan ko, maaari akong makatawid sa mas mataas na realm. Natigilan si Yang Kai. Si Ling Taishu ay nasa peak divine Romang realm na. Ang susunod na hakbang ay lampas na sa spirit Romang realm, isang antas na bihirang maabot kahit sa mga first class sect. Binabati ko kayo, Grandmaster.
Tunay na natuwa si Yang Kai para sa kanya. Mahigit 10 taon ding nasayang si Ling Taisho dahil sa kanyang 2 disipulo. Kung hindi dahil doon, baka matagal na siyang nakaabot sa antas na iyon. Ngunit umiling lamang si Ling Taisho. Maya-maya ay nagtanong si Yang Kai, Grandmaster, talagang nakalabas ang ikalawang disipulo ninyo mula sa Trap Dragon Ravine. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Ling Taisho. Oo, noon, sinira ko ang cultivation niya at itinapon siya roon upang mamatay. Hindi ko inakalang makakalabas siya pagkalipas ng mahigit 10 taon. Huminga siya ng mabigat. Malamang may nakuha siyang fortuitous encounter doon sa ilalim ng bangin. Hindi lamang bumalik ang lakas niya, lalo pa itong lumakas. Ipinaliwanag niya na nabuo ang Trap Dragon Ravine matapos patayin ng Ancestral Master ng Lingxiao Pavilion ang isang Devil Head. Ang bangkay nito ay nahulog sa ilalim ng bangin, kaya marahil may naiwan itong mana roon. At hindi lamang iyon, dagdag ni Ling Taisho. Siya ngayon ang Evil Master ng Kenyan Evil Land. Nagulat si Yang Kai. Ano? Siya ang Evil Master. Napakunot-noo si Ling Taisho. Nakilala mo ba siya? Hindi pa, pero ilang araw na ang nakaraan, sinalakay ng Kenyan Evil Land ang Medicine King Valley. Narinig kong siya ang nasa likod noon. Lalong naging mabigat ang mukha ni Ling Taisho. Pagkatapos marinig ang buong pangyayari, tila may malaking problema siyang naunawaan. Kung ganoon, matagal na pala siyang nakalaya. At kung malaman ng mga tao na ang Evil Master ay dating disipulo ng Lingxiao Pavilion. Biglang nanlamig ang paligid. Isa lamang second-rate sect ang Lingxiao Pavilion. Kapag nalaman ng malalaking puwersa ang koneksyon nila sa Evil Master, tiyak na hindi sila patatahimikin. Tahimik si Yang Kai habang iniisip ang bigat ng sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Ling Taisho. Puntahan mo muna si Suyan. Mahigit 1 taon na kayong hindi nagkita. Samantala, kailangan kong mag-seclusion upang pag-isipan ito. Tumango si Yang Kai bago umalis. Habang lumilipad siya sa loob ng sect, kitang-kita niya ang unti-unting pagkawasak ng sigla ng Lingxiao Pavilion. Maraming disipulo ang umaalis, at wala nang pumipigil sa kanila. Sa huli ay dumating siya sa maliit na pavilion ni Suyan. Pagpasok niya, nakita niyang tahimik itong nagko-cultivate gamit ang Ice Heart Art. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya ay dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Kaagad namang namula ng bahagya ang malamig nitong mukha. Lumapit si Yang Kai at umupo sa harapan nito sa kama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dati, sa tuwing magkikita sila ay agad siyang nilalamon ng pagnanasa. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam sa puso niya. Napagtanto niyang ang relasyon nila ay tila umiikot lamang sa Joyous Union Art. Parang sa tuwing babalik siya ay para lamang silang gumagawa ng cultivation task. Tinitigan niya si Suyan bago marahang ngumiti. Gusto ko ang buong pagkatao mo. Bahagyang namula si Suyan. Ako naman talaga ay sa iyo na. Umiling si Yang Kai, pero mas gusto ko ang puso mo. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Suyan bago dahan-daw ang lumitaw ang saya roon. Matagal na pala nitong nauunawaan ang kakulangan sa pagitan nila, ngunit bilang isang matalinong babae, hinintay niyang si Yang Kai mismo ang makaunawa. At ngayon, naiintindihan ko na. Bahagyang tumango si Suyan habang nangingilid ang lambot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang ugnayang nilikha lamang noon ng Joyous Union Art ay naging tunay na damdamin ng isang lalaki at babae. Marahan na iniabot ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Tahimik ding inilapag ni Suyan ang kanyang malalambot na kamay sa mga palad niya. Magkatapat silang nakaupo habang nakapikit na pinaandar ang Joyous Union Art. Ang cultivation technique na ito ay may 3 yugto. Ang unang yugto ay nangangailangan ng matinding pisikal na intimacy upang magpalitan ng origin chi. Ngunit ang ikalawang yugto ay iba. Kapag tunay nang nagkaisa ang damdamin ng dalawang tao, hindi na kailangan ang dating mapusok na paraan. Kahit simpleng paghawak lamang ay sapat na upang umikot ang kanilang cultivation. At dahil sa realization ni Yang Kai, tuluyan silang pumasok sa second stage ng Joyous Union Art.
Mas mabilis at mas malakas ang pagdaloy ng kanilang cultivation kaysa dati. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.